auto bay makina, ang bangka may sagwan, ang tao igwanin puso, ang banwaan may inaapod na sentro, na kunsain iyo ang igwanin pinakimportanteng ambag na mabisto asin maging progresibo ang sarong komunidad. Welcome to Barangay Poblasyon! Mabakli kita pabalik sa panahon kung paano namukna ang pinakasibot na ron o lugar sa Banwaan, Tigaon. Kung tatanawuntaan barangay poblasyon pabalik sa kasaysayan, sa ruinis asinsado asin may pagmamalakit tayaon mo igdimano no parang ang manlain ng mga establishmento na kung sa panahon ngunyan dai mo na mahihiling. Ang pinakainot na merkado o sa udan kan barangay poblasyon iyo ang kantong ngunyan kan tinampong Aguinaldo Street asin kan tinampong minahanggilid sa kudal kan patio sa simbahan. Ang kasugpon kan Kaliluna hali sa Barlin Street iyo ini ang naging tindahan, harong asin gasolinahan ni Ditoy kan 1951 nakataning kan presenting Rural Bank of Tigaon. Taong 1901 sa karahayang buot ni Mayor Pedro Sea, ipinagamit niya ang sa iyang daga para maging tindahan kan mga taga-Tigaon. Alagad day niya na inibinawi, pon kan ipinagamit nini sa Banwaan, Tigaon. Kadakol ang mga dayuhan na nagharali pa sa ibang bansa, ang mga nag-star asin nagnegosyo, nagbakasakali na mas umasenso ang sindang mga buhay, asin sa pagnenegosyo ninda sa barangay poblasyon, bako sa nang nakatabang sinda na mabisto ang Banwaan, kundi kadakol ang nabinipisyuhan ng mga taga-Tigaon, takadakol ang nataunanin hanap buhay. Taong 1920 hanggang 1950s, nasurse kan mga banyaga ang potensyal na sarong perpektong lugar ang barangay poblasyon para bugtakan ni negosyo. Kaya digdi nagpuon si Lising Yap, iyo ini ang lihani sa presenteng panahon ngunyan. Lihani, saro sa pinakabantog asin natatadang pinakainot na restaurant sa Banwaan, Tigaon, nanay pundar ni Shonga. Halos magkasarabayan sinda nagpuon ni negosyo sa barangay poblasyon taong 1941 kanatapos ang gera. Ipinundar ni Lazaro Laraure, kapartner niya ang sarong dakulang ni foreign company na Smith Bell and Company. Negosyo ini na tig-i-import pasiring sa ibang bansa na mga produktong hali sa Tigaon, araw kat apaka asin bandala. Naging dakulang parte sa kasaysayan asin halawig na panahon marurumduman kan mga residente asin mga nag-star sa NAPCO ani Smith Bell and Company. Tan mga original asin pinakainot na nag-star sa NAPCO, iuhan mga trabahante kan Smith Bell and Company. Para sa dagdag karaman kan gabos, ang tunay na buot sa bihon kan NAPCO, National Paper Product Company. Ang lokasyon kang Smith Bell and Company iyo ang atubangan kan simbahan Santa Clara Parish Church na naging pinakainot na munisipyo kan Banwaan, Tigaon. Asin inilipat inining lokasyon taong 1927 sa dating museum na LTO building na sa presenteng panahon ngunyan kan panahon ni Mayor Severo Sea. Taong 2006 kan alkalde si Mayor Elmo Bombase. Naging museum ang old municipal building na ini asin inilipat sa barangay Karaykayon ang munisipyo o House of Government hanggang sa presenteng panahon ngunyan. Asin igdiman sa barangay poblasyon makukuha ang sarong dayuhang inchik na sarabi sa istorya na sarong pobre hali sa bansang China. Pero bitbit kay ni ang dakulang pangarap na sa barangay poblasyon niya nahanap. Iyo ini si Don Pascual Lilin. Nagkaigway nining asinan sa Sitio Rancho kan barangay Huyon-Huyon. Naging komprador kan bandala asin naging exporter kan abakang pasiring sa ibang bansa. Uminabot sa panahon na si Don Pascual Lilin, iyon pinakamayaman sa bilog na Bicolandia, asin kaibahan sa 10 pinakamayaman sa bilog na Pilipinas. Asin aki niya ang nagpuon kang kumpanyang Goldilocks na si Merle Lilin. Kan dekada 50 sa kantong-kanto kan parada o sentro asin Aguinaldo Street, iyon harong ni Don Gregorio Natividad. Nabakal inin ni Dr. Claudio Francisco, asin ginibo inin hospital. Asin ang hospital na ini may nag-abot na 2 hoben na parehas Batikano sa ngaran kan pagbubulong. Si Dr. Kopi nahali sa Albay asin si Dr. Lelis na naging ika-24 mayor kan Banwaan, Tigaon taong 1988 to 1992. Dahil managhaloy ang hospital na ini na naging rason kan pagbalik ni Dr. Kopi sa Albay. Alagad si Dr. Lelis nakapangagom hali sa pamilya kan Ramos na iyo si Enriqueta Ata Estela Ramos na aki ni Gregoria Estela Ramos. Asin para sa dagdag karaman kan gabos, si Dr. Eleanor Lelis na bantog sa Banwaan, Tigaon na mabuot na tao, mahira kung
sa mga nagtitios, na naging rason para siya padabaon kan mga taga-Tigaon, mapamayaman man o sa mga kasaralitan. Base sa samong pananaliksik, iyo ini ang pribadong doktor ni Don Pascual Lilin kan panahon. Tayo ini ang nagpaaki sa agom ni Don Pascual Lilin na naging rason na makuha niya ang tiwala asin pagpadaba kan pamilya Lilin. Kaya kang naging alkalde kan Banwaning Tigaon si Dr. Eleanor Lelis, dahil nagduang isip si Don Pascual Lilin kan personal na idinulok ni Mayor Lelis na idunar ang daga ni Don Pascual Lilin para sa mga taga-Tigaon na iunaan nabubuktakan kan sports complex, Rizal Park, asin barangay hall kan barangay poblasyon sa presenteng panahon ngunyan. Kung babalikan ta ang saro sa pinakadakulang harong na itinugdok sa barangay poblasyon, iyon harong ni Don Miguel Estela na yaon sa lugar kung apodon kan panahon Burabon Street na sa presenteng panahon ngunyan, iunaan Eleanor Portas Lelis Street. Asin ang pinatugdok nindang harong na ini, iyo ang naging residensya ni Dr. Vicente Ramos, ninhulita na agong kaini si Gregoria Tia Guying Estela na akin ni Don Miguel Estela. Asin para sa dagdag karaman kan gabos, si Gregoria Estela na akin ni Don Miguel Estela ang tinaguri ang pinakainot na nakurunahan ni Miss Bicolandia sa kasaysayan kan Kabikulan. Asin aki man ni Gregoria Estela si Jesus Og Ramos na former Mr. Philippines na nakaiba man sa mga nagkapirang pelikula bilang Tarzan. Asin taong 1925 na ipundarman ang Tigaon North Central School na kung saan mahihiling mo hanggang sa presenteng panungunyan ang rebulto estatwa ni Felix Plazo na local hero kan Banwaning Tigaon. Yaon man sa barangay poblasyon, primerong ibinugtak ang tinagurian na pinakainot na Catholic School sa bilog na partido taong 1948 sa espuerso ni Padre Pedro Oliva sa rumpadi na nagpundar kan Santa Clara Junior College na kung napudon siya na college sa presenteng panahon ngunyan. Asin taong 1948, itinatag ni Don Pascual Lilin ang eskwelahan para sa mga kalahi niyang mga Chinese o Inchik sa Anglo, Caliluna, Barangay Poblasyon, Tigaon. Dinadayo ini kan mga estudyanteng mga Inchik na nagharali pa sa iba-ibang syudad, siring kan syudad kan Legazpi, Iriga, Naga asin mga tagot sa insain pang mga karatig lugar. Ang Chinese school na ini ang tinaguri ang pinakainot na Chinese school sa Bicolandia. Taong 1948, ipinabago ni Mayor Heriberto Mol ang inot na merkado kan poblasyon. Alagad binago ini kan panahon ni Mayor Palaypayon. Kan panahon ni Mayor Leguno, may pinatugdok man sa saod na bagong building na iyon ang tigtitindahan na saod ngunyan. Asing nilagan man nin mapipwestuhan ang mga parasira asin mga parakarne kan panahon ni Mayor Elmo Bombase. Pero mas duminakula, mas naging mahiwas asin mas napakarhay kan prioridad ini kan panahon ni Mayor Arnie Fuentebella na ipinadagos kan sa iyang tugang ni si Mayor Chiqui Fuentebella. Taong 1980s hanggang 1990s, igwanin tulong sinihan ang barangay poblasyon. Ang pinakainot na sinihan sa barangay poblasyon iyo ang Donny Theater. Nayaon sa tapat kan residensya kan pamilya Melchor. Nagsunod ang Rock Theater na pagsadiri ni Cho Atoy, asin Joan Theater na pagsadiri ni Bitchara. Nawari ning mga sinihan na ini kan taong 1990s kan nauso na ang Betamax asin CD. Bantog man ang barangay poblasyon sa ngaran kan pagibo ning tinapay. Tayaw nigdi ang mga pinakainot na mga panaderya na may masiram asin mga kalidad na lasa. Iyo ang bakery ni Ahoy, bakery ni Buya na iunan jug trading sa presenteng panahon ngunyan. Asin ang bakery na may kapihan, paboritong tambayan kan mga taga-sentro kan panahon. Ang kapihan ni Dr. Tam na ipinadagos kan sa iyang aki hanggang sa presenteng panahon ngunyan ang Adit's Bakery. Ang kasentrohan kan barangay poblasyon dai mapahuri pag-abot sa musika. Taiguanin disco asin banda pagkakabanggi na pinanginginutan ka itong si Miloy and the group of singers. Pero sa paglipas kan panahon, nawaraan mga sinihan, nawaraan mga diskuhan, saro sa mga naging kausa para magi madiklom ang kasentrohan kan Banwaning Tigaon. Alagad sa termino ni Mayor Arnie Fuentebella, naging maliwanag ang barangay poblasyon hanggang sa presenteng panahon ngunyan. Taong 2019, sa bulan kan Disyembre, kan nabulabog ang bilog na kinab-an, kan luminuwas ang helang na COVID-19 na nagkausa ning sarong pandemya na naging rason para magkaigwaning lockdown sa buong mundo. Ang kasibutan asin karibukan kan kasentrohan na salidahan ning takot. Ang katuninungan na ini naging mitsa kan pagtios sa mga residente kan barangay poblasyon, urog ng mente sa mga nasa laylayan. Pero ang mga taga-barangay poblasyon talagang likas na mga mabilidad asin may higos. Dahil naging hadlang ang pandemya para dahil ninda maiahon ang sindang kanya-kanyang mga pamilya. Kaya ang ibang mga residente nakanood magtinda ng online selling. Kung sa tong babalikan asin aadalan, mas asinsado ang barangay poblasyon kan mga nakaaging panahon. Pero bako iyan rason para kita panluyahan ng buot. Tan tunay na pag-asenso, maayo sa barangay kundi iyaon sa tao mismo.
Ang tataramon na poblasyon hali sa Spanish word na anbot sabihon, sentro. Kabisera kung sa Tagalog, downtown kung sa Ingles. Ang barangay poblasyon igwaning 4,199 of population as in 1,005 households. Ang primerong pamumuhay kan mga tawig di iyo ang pag-empleyo, pagnenegosyo, nagiging OFWs, mga professionals as in pagle-laborer. Maugmanindan tigsiselebrar ang kapistahan ni Santa Clara de Assisi taon-taon sa bulan na Agosto 11 as in 12. Ang barangay poblasyon padagos man girari ang pag-uswag sa presenteng panon ngunyan. Manlain-lain na ang mga panibagong establishmento, kadakol na ang negosyo. Mahiling mo na ang estado pag ika naglalakaw-lakaw sa sentro. Madiklong pa sana, sinibot na ang mga tao. Kadakol na ang mga eskwelahan, kadakol na ang mga tindahan, kaya mas dakol naman ang oportunidad